Sa malayong bayan ng Aurora, ang Kasiguran ay may isang bundok na maraming beses na namin sinubukang puntahan. Ngunit parang may pumipigil na marating namin ito. Madalas na dahilan kung walang taong maring gumabay sa amin ay biglang sumasama naman ang panahon. May mga kwento na mapanganib daw sa lugar na aming pupuntahan. Isa sigurong paraan ng Diyos ang mga dahilan na ito upang mailigtas kami sa kapahamakan. Pero makalipas lang ng ilang buwan, ito kami. Muling susubukan na marating ang bundok at nandirito na kami sa napakagandang dalampasigan ng JM Tubera Beach Resort dito sa Dinalungan, Aurora. Bago marating ang bayan ng Dinalungan sa probinsya ng Aurora, madadaanan mo ang Amper Beach sa bayan ng Dipakulaw. Madalas mag-stop over mga turista dito dahil sa natatanging ganda ng tanawin ng dalampasigan kung saan matatanaw ang dagat Pasipiko. Dagdag pa ang nagagandang rock formation malapit sa dalampasigan. Ito ay hindi gaya ng tipikal na tabing dagat na halos puno ng mga buhangin. Ang dalampasigang ito ay halos napupuno ng mga solidong bato at sinasabi na ito ay buhay na bato na unti-unting lumalaki sa paglipas ng maraming taon. Mga 15 minuto lang kami nag-stop over sa Amper Beach at nagpatuloy na kami sa aming biyahe. Pagdating sa Dinalungan, sa pamalang bayan kami dumidiretso upang magbigay alam kay Sir Berhel ng Tourism sa aming pagdating at upang ma-assist niya kami habang nandito sa kanilang bayan. Malapit lang dito ang pamilihang bayan kaya bumili na rin kami ng ilang dadalhin sa aming paglalakbay. So nandito ulit kami sa bayan ng Dinalungan. Nakarating kami dito mga 8:54. So nandito kami para mamalengke ng mga babaunin namin sa Kasiguran. So saktong-sakto naman pesta dito sa bayan na to. So binisita rin namin si Sir Berhel, yung isa sa mga tourism dito sa bayan ng Dinalungan. Dahil maaga pa naman, naisipan namin puntahan ang pinagmamalaking tourist spot ng Dinalungan, ang Bulawan Falls. Ito yung falls ng Bulawan. So kung makikita nyo, maraming naliligo ngayon dahil sinisikat na yung falls na ito dito sa probinsya ng Aurora. Katapos mapasyalan ng Bulawan Falls, dumiretso na kami sa beach resort kung saan susunduin kami ng aming guide papuntang Kasiguran. 11:55, kararating lang namin dito sa JM Tubera Beach Resort. Halos mga 10 oras ang biyahe mula sa Manila. Ops, teka, linawin lang natin na sa 6.5 oras lang ang biyahe mula Manila hanggang Dinalungan kung didiretsuin ang biyahe. So marami na kaming dinaanan. Kaganina bago kami pumunta dito, pumunta kami ng Bulawan Falls at namalengke kami dun sa bayan ng Dinalungan. So ito yung venue na binigay ni Sir Berhel para pansamantala dito muna kami mag-overnight dahil hindi kami makakatawid ng Kasiguran ngayon. So ang gusto kasi ng mga lokal na magsisilbing guide namin, bukas ng maaga kami tatawid papuntang Kasiguran. Ito ang JM Tubera Beach Resort. Unang napuntahan ko ito noong March 2023 nung unang akyat namin sa Mount Anakwaw. Talagang natuwa kami nung malaman namin na dito kami mag-stay ng overnight. Hindi ko na explain kung bakit, ang video na lang ang makapagsasabi. Kaya palambing na lang ng like, share, and subscribe sa aking munting channel. God bless you! Dito kitang-kita yung kagandahan ng karagatan ng dagat Pasipiko. So makikita nyo naman guys, asul na asul yung dagat. At saka ngayon masarap maligo dahil medyo kalmado lang yung dagat. Hindi tulad dati nung galing kami ng Anakwaw, maalon. So ngayon naglalakad tayo papunta dun sa panatayuan natin ng tent, hammock. So dito kami nagtayo ng tent, nagsabit ng hammock. So ginamit ko ngayon hammock. Mukha namang hindi ulan kaya hindi ako naglagay ng tarapal. So mukhang matibay na to guys, sure na to. Nang ma-set up na ang aming mga tent at hammock, inihanda na namin ang aming pananghalian.
Habang ang iba ay tahimik na minamasdan ng dalampasigan, yung mga kasama natin mga tolits ay apologies ko na pala, ay seryosong inoobserbahan ng kalupaan at karagatan. Kaya pag may tumitisi daw, develop daw, hindi daw makita yun. Saka mainit daw sila. Siguro patay lang buka. Yun nga. Yung nagtutugma niya yung Sa wakas, naluto na rin ang aming pananghalian, kaya haba na. Yan si Kuya Monching, kasama naming driver. Kita nyo may laman pang bibig pero subo pa ng subo. Sa kabilang mesa naman may konting tsikahan. Biglang lumakas ang alon kinahapunan. Naisip ko na dahil siguro nag-high tide na ang karagatan. Kinabukasan ng umaga, inaasahan ko makikita ko ang bangka magsusundo sa amin sa tabing dagat. Ngunit malakas na alon pa rin ang aming nakikita. Tumawag na rin sa amin ng tourism at pansamantalang pinaghihintay kami sa advice ng Coast Guard. Halos 1 oras bago tumawag muli ang tourism. Habang naghihintay sa pag-usap nila ni Jolas, umaasa kami na papayagan kami makatawid ng dagat. Pero hindi yun ang nangyari, hindi kami pinayagang makatawid. Di rin kakayanin kung babiyahe kami ng Dilasag. Masyadong malayo ang barangay na nakakasakop sa bundok na aming pupuntahan. Tanging habal-habal lang ang nakakapasok daw doon. So good morning guys, today is second day namin dito sa Dinalungan sa JM Tubera Resort. Na-cancel yung lakad namin para akyatin yung bundok ng Baltimore na Kasiguran. Yung nakikita nyo isla sa likuran ko. So magiging activity na lang namin ngayon para masulit namin yung pagpunta namin dito. Punta namin yung mga magagandang view dito sa coastal area ng Dinalungan. So pupunta namin yung sa magandang view doon na may mga rock formation. So check natin kung anong mga magagandang view na pwede nating ipakita sa video ito. Kaya guys, tara! Kaya pala na-cancel yung pagpunta namin dun sa bundok ng Baltimore. Dahil kung nakikita nyo, napakalakas ng alon ng karagatan. Ganito, part ito ng Pacific Ocean. So may paparating na bagyo. So ito yung Chideg. So kaya nagkakaganito ngayon yung alon ng dagat. So for safety ng lahat, in-advise kami ng tourism ng Dinalungan na i-cancel muna yung pagpunta namin sa kabundukan ng Baltimore. So kaya ito yung ginagawa namin yung sinusulit namin yung mga gandang dito sa Dinalungan. Bukas, pupunta pa kaming mga tourist spot dito na siguradong magugustuhan ninyo. Nandito na tayo ngayon sa yung rock formation na natatanaw natin mula doon sa beach resort na pinanggalingan namin, yung JM Tubera. So halos mga 1 kilometro ang layo mula dito hanggang doon sa beach resort na yon. So madali naman lakarin, walang isang oras. Napakalinaw ng tubig dito guys, masarap maligo. Medyo lang siya, warm lang yung water dito. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa rock formation na ito. Wala rin ako mapagtanungan ng lokal dahil wala nakatayong kabahayan malapit sa dalampasigan at iilang beach resort lang ang nandirito. Sa ibaba pa lang ng rock formation na ito, mala instagrammable na ang mga tanawin. Kaya halos hindi mo na rin makita ang mga kasama mo, kanya-kanya na silang hanap ng magagandang spot para sa pictures at videos.
Meron umakit sa itaas, may pumunta sa bandang likuran at ang iba ay naliligo. Pagdating sa taas, malamig na hangin ang sasalubong sayo at mas lalong mapapahanga ka sa palibot na tanawin na talaga namang kitang-kita dahil sa magandang sikat ng araw. Habang ini-edit ko ang bidyong ito, napansin ko ang paglapit ko sa mabanging bahagi habang nakatingin sa kabundukan ng Kasiguran. Ito ay may pagkakahawig sa logo ng channel na ito. July 2022, ginawa ko ang logo bago simula ng storytelling vlog. Kaya tuloy napapaisip ako kung may kaugnayan ba ang logo sa Mount Baltimore. Dahil hindi lang ito ang kauna-unahan na sinubukan namin puntahan ng bundok. Maraming beses na at ang lahat ay hindi natuloy. Siguro malalaman natin yan sa mga susunod pang adventures sa muling pagtawid sa Baltimore. Sa ngayon, i-enjoy muna natin ang kagandahan ng tanawin ng probinsya ng Aurora. Ito yung isla ng Kasiguran, kung nasaan yung bundok ng Baltimore, yung pinakamataas na bundok na yon na natatanaw nyo. So mga pang-apat na beses na na-cancel ang pagpunta namin sa Baltimore Peak na ito. Kinahapunan, pagbalik sa JM Tubera, naisipan namin maglaro ng volleyball para pang palipas ng oras. Ngayon pangatlong araw namin dito sa JM Tubera, dito sa Dinalungan, dahil nakansila yung pagpunta namin dito sa isla ng Kasiguran. So bago kami umalis dito sa beach resort na to, alamin natin kung magkano yung rent ng mga room dito para kung interesado kayong pumunta dito sa beach resort sa Dinalungan. Isa sa nire-recommend ako itong JM Tubera. Tara, ito yung isang type ng pwedeng rentahan dito na room. So mga presyo nito mga 3K for 24 hours na yun o isang araw. Yung kubo nila, ang presyo dito 2K. So mga ilang kaya ang kasya dito, silipin natin. So guys, merong dalawang double deck lang pala. So mga kasya dito, mga 8 tao. O mga 4 hanggang 8 tao. Guys, ito yung CR naman nila para sa babae at saka sa lalaki naman. So yung mayroon din pala itong video na pwedeng rentahan, mga 1K din or whole day na yun. So dito pwedeng pumesto yung mga kung gusto nyo mag-videoke, yung kainan. So ito yung cottage. So yun guys, ngayon paalis na kami dito sa resort. Papunta naman kami sa Maria Aurora para pasyalan yung mga magagandang tanawin din doon na pinagmamalaki ng Maria Aurora.